Praise God. Once again, may buntag sa tanan. Amen. At sa palakpakan ng Ginoo, ay na imong tapad nga nalipay ko kay niya ka. After this worship, we will have our sport fellowship this afternoon. Andam na mo for those who are watching us online sa asaman ka nga lugar karon. Kung gusto ka mapil o pasingot na. Anyway, salamat sa Ginoo mga igsoon. Karon kabuntagon ang atuang padayon nga pagtuon sa Book of Acts. Isa sa mga nindot kayo nga basahon nga libro kay bahin kini sa pagpamuhat sa Holy Spirit sa kinabuhi sa mga taong nanginahanglan og kapasayloan, mga taong nanginahanglan og milagro, mga taong nanginahanglan og paglaom, mga taong nanginahanglan og kalinaw sa kinabuhi. Amen. Kaya this morning mga igsoon, salamat sa Ginoo kay niya ka. Hope and pray next time you can invite some friends, some member of the family to join us in worship. And as our topic for this morning, sabay-sabay na magabasa, tell the world who Jesus. One more, tell the world who Jesus. Kinsa ba si Jesus sa imuhang kinabuhi? Siya ba ang imuhang sleeping pampatulog nimo panahon sa problema? Siya ba ang imuhang kalipay panahon sa kaluyahon? Siya ba ang imuhang paglaom panahon nga nawad-an ka og kadasig sa kinabuhi? Kaya karon nga buntag, salamat sa pulong sa Ginoo. Adun lang ko i-share, duha lang kabutang kay para dali at mahuman karon nga buntag. Amen. Kabalo ko ganahan ko dali mahuman atong panimbahon ba. Pero anyway, let's continue. Okay? Okay, tapos naman na nagibasa ganyan. Let's continue with this one. Sa Cebuano, ingong padiri, isulti sa kalibutan kung kinsa si Jesus. Let me ask you a question. Mangutana ko ninyo, nakasulay na ba mo nga nag-share ka sa uban nga tao bahin kay Jesus Christ? Or ang imong gi-share, ang atong relihiyon, dili na siya makalawas ang relihiyon. Amen? So dinhi atong nabasa ganina ang atong scripture reading, and there are a lot of people all over the world, not only in the what we are reading right now in the Book of Acts, at tibuok kalibutan dunay mga taong gihimugso nga dunay mga kapansanan. Dunay mga taong gihimugso sila nga dunay mga problema. Dunay mga taong gimugso sila nga dili makalakaw, mga taong gimugso sila nga dili makita, mga taong gimugso sila nga dili kumpleto og kamot, dili kumpleto og mata, dili kumpleto dalunggan. Kaya ang imong tapad, you are blessed by God. And this Bible reading we have this morning, kung imong tan-awon ang iyang kahimtang, pasta yung luuya kay nganuman usa siya ka makalilimos. Pasabot kung wala siya kwarta, kung walay muhatag niyag kwarta, wala siya pangbugas. Amen? So kung imong tan-awon, mangutan ako karon sa imuhang kondisyon, sa imong kinabuhi, sa imong pagpaningkamot, satisfied na ba ka? Kontento na ba ka? Or there's more that you need in life? Kulang pa ang imong kinabuhi. Kulang pa ang imong sweldo. Kulang pa ang imong posisyon. Ngano kahana? Because maybe there's something wrong in your heart. You need Jesus Christ sa imuhang kasing-kasing. Amen. Palakpakan ang Ginoo. Hallelujah. No? Let me repeat it again. Sabi ni Jesus Christ, what if you gain the whole world and you lost your own soul? Wala nagpasabot ang Bible nga dautan ang maningkamot ta, mangandoy ta, magkugi ta, mangarap ta sa kinabuhi, mudato ta. Pero kung ang imong kasing-kasing gani, makalimot na sa Ginoo, mo na dautan igsuon. Makalimot na gani ka nga mga lagad sa Ginoo, makalimot na gani ka nga mobasa sa iyang pulong kay sige na kag-study about secular subject. That's good, walang masama. Nakalimot na gani ka sa pulong sa Ginoo kay sige na kag-trabaho, nakalimot na gani ka sa Ginoo kay sige na kaog negosyo. There's something wrong in your Christian life. Amen? Mo nang usahay tuyuon sa Ginoo nga ibalik ka sa kahimtang nga walang-wala ka kay nganuman muluhod ka man sa Ginoo. Kaysa naa ka dili man ka muluhod sa Ginoo, mapahitas-on man ang imong kasing-kasing, garbusa man usahay ang atong kasing-kasing, ug we never recognize, acknowledge God into our heart. Amen.
dunay mga, kung ikaw kung pangutanon karon, ngano kaha ning Biblia nga atong gibasa, dunay tawo nga dili makalakaw. Siguro na mo'y mga friend, mga kaila, or mga pamilya nga nabalaan, or member of your family nga naay disability. Karong panahon na, ano naman na sila, na sila livelihood, tagaan sa gobyerno, tabangan sila. Pero there's something nga dili lamang diha kutob. It's not about the physical area of life lamang ang iyang gisuotan diri, no? So unang-una, atong tan-awon kani, kinahanglan isulti si Jesus sa tibuok kalibutan kay anuman, si Jesus maoy kasulbaran sa bisag unsa man nga problema sa panglawas. Amen. Moto magsuon dili. Believe me, the Bible's very clear that Jesus is the one can help us even in our physical problem. Let's proceed. Okay? Now, unang-una, atong tan-awon ang kondisyon sa tao atong gibasa. Unsa may ang kondisyon? Dili makalakaw. Amen? Alat ubas, magbaktas, magreklamo, gikapoy. Imagine kung ikaw dili makalakaw. Unsa pa kaha kakapoy, magunahuna lang? Imagine kung ikaw dili makalakaw, muadto ka og simbahan. Unsa kay imong may karong panahon na kay nata gitawag nga mga online worship o whatever is it, no? Pero ang iyang kondisyon maigsuon, ang Bible nagaingon naa say disability. Okay? Naa say physical problem. Naa say kahimtang nga dili gusto nato nga mahitabo sa atong pamilya. Sa unang panahon, dito sa church, doon ay igsuon sa doktor nga ang iyang igsuon na ay PWD siya, nagasimba din, sa yun siya maani din sa church, no? Kinadala sa iyang yaya. Balhin naman sila buhol yata, balhin na sila. So, malipay ko katunga, maliban tong usa, babae man to siya nga na ay something, yun, physically, no? But we look at this. Tingnan mong tapad, salamat sa Ginoo kay mayo kagkahimtang. Amen? Kinsa nagpasalamat sa Ginoo diri nga nakamata ta karon buntaga. O di ba kahiwa pa kay tulog kay nga sa trabaho pero misimba ka sa Ginoo. Atong tan-awon karon igsuon kinahanglan balansi ang kinabuhi physically ug spiritually. Amen? Kay ngano man, kaning kahimtang sa disability dinhi, dili ang kwarta o dili pud ang doktor maoy nakasulbad sa iyang problema. Dili pud ang mga mananambal, dili pud ang mga mananagna, no? Ang gigamit dinhi si Pedro ug si Juan. Ing-ana ang Book of Acts kaninot pasahon. How the Holy Spirit perform miracle sa kinabuhi sa mga taong sa pananaw sa mga tao way paglaom. Sa pananaw sa mga tao sa kalibutan nga point of view walay mahimo, walay ikabuga, wala gyud ni say paglaom, wala gyud ni say future, pero lahi ang panlantaw sa Ginoo mga igsoon. Amen. Kay ang huna-huna sa Ginoo dili paret sa tao. Kay ang plano sa Ginoo dili paret sa tao. The best ang plano sa Ginoo. Let's proceed, okay? Now, John chapter 9, doon ay pangutana sa mga disciple. Let's read it together. Let's go back. John chapter 9, verse 1 and 3. Verse 1, sabay-sabay ta. As he went along, he saw a man blind from birth. Kanipod, blind, dili makakita. Ang atong gibasa, Book of Acts, chapter 3, dili makalakaw. Physically, the same sila na ay problem. Na ay dili maayong kahimtang nga gibati, dili maayong kanang dala-dala sa ilang kalawasan. Pero a Bible nagaingon din nga she went along, saw a man blind from birth, gipanganak siya nga dili makita. What does it mean? Ngit-ngit kayo ang kinabuhi aning tawhana nga dili siya makita sa kahayag sa kalibutan. Ikaw ba nakasulay na maglakaw sa ngit-ngit sa kinabuhi? Ngit-ngit tungod sa problema? Ngit-ngit tungod sa panginahanglan? Ngit-ngit tungod sa kasalanan sa kalibutan? Let's proceed. In verse 2, go on ta magbasa. His disciple asked him, Rabbi, who sinned this man or his parents that he was born blind? What's the question? Miingon ang mga disciple, Ginoo, normal nga tao mangutan nata. Usay miingon ta, kaluoy sa ilang pamilya, kanaa sila member o anak, gipanganak nga kaning PWD, krabing mga pag-antos
grabing mga tabang, grabing mga panginahanglan. Pero sabi ng Bible, ang disciple ng tanan kay Jesus, Rabay, kang kinsang sala sa iya habang ginikanan, nganong gipanganak kani siya nga blind. That was in the Bible. That is in the Bible, in the book of John chapter 9. Anong reply ni Jesus Christ? Sabay-sabay tayo magbasa. Neither this man nor his parents sinned, said Jesus, but this happened so that the works of God might be displayed in him. Let me repeat reading. Neither this man nor his parents sinned. Dili niya sala. Nagipanganak siya nga buta. O dili po sala. Sa book of Acts chapter 3, nagipanganak siya nga dili makalakaw. Amen? Sa tawhanon maluhoy ta. Ato na yung ikunik-kunik dayon. Ingon na yun ta, basin og naan ni kaliwat. Di ba? Ingana bulbaya ta. Siguro kaliwat nila ni sa mga guwapa. Uy, mga kaliwat ani mga bright kaayo. Di ba? Look at this, Neither this man nor his parents sinned, said Jesus, but this happened so that the works of God might be displayed in him. Dunay katuyuan ang Dios sa mga kahimtang ang gipanganak sila nga naay disability. Ang uban bungol, ang uban di makita, ang uban dili makaistorya. Mauna nga meow meow meow. Let's me go on. Ang uban mga tao nga mga nakapalibot miingon, grabe sigurong sala sa iyang ginikanan ani. O di ba kahay grabing sala o di ba kay miingon ta, grabing ilang kaliwat ni. Amen. But karon nga buntag at tan-awon nga dili ka na mo'y katuyuan sa Ginoo. That we will judge this person. Even Jesus Christ, wala siya maingon, tungod kay sala na sa iyang mama, tungod kay sala na sa iyang papa, kay wala mga lagad, tungod kay wala nagasimba, walay pagtuo. There is a purpose from the Lord, nganong namin naa sa iyang anak nga balatian. Atong balansihon ang atong kinabuhi. Atong tan-awon diri ang pisikal ug ang espiritual nga bahin. Amen. Let's proceed. Okay? Sabi ng Bible, sabi dito, sabay-sabay itong basa, Jesus never condemns beggars. Ang mga tao, I don't know makita mo gid mo sa dalan pag adto mo Gmall o sa una o ambot lang karong napagihapon kanang mga taong nagapanglimos. Unya dagkog mga muscle. Amen. Unya usahay nagdala-dala og sobre moadto sa inyong balay, unya ang imong sudan sardinas lang, unya pangayuan pa jud ka, unya makit-an nimo tuwa sa Jollibee nagkaon. Makaingon jud ka ataya ani oy. Mo gitagaan na makugit karon na sa Jollibee anyway, kumidya na siya. Amen. Jesus wala niya nagi-condemn ang mga taong naay disability. And there are some churches, ang upan siguro miingon, ayaw lang na paapila, kay disturbor na sa pagsimba, ayaw na sa dalang simbahan, kay samok-samok na, ayaw na si apil, usahay ingana nga to ang panglantaw. But you know what? Nagkinahanglan sila og Jesus Christ sa ilahang kasing-kasing. Nagkinahanglan sila, kay nga naman, the same with us, naatay lawas, na ikalab, maupod na sila, kinahanglan sila og Ginoo sa ilahang kasing-kasing. Amen? Now, the beggar, kaning nang limos, abi niya, kwartay makasulbad sa iyahang pagpanglimos. Nganong dili man ang gihatag ni Jesus kaniya sa mga disciple Peter and John, nganong dili man kwarta para magpa-opera siya or para makapayod sa bugas, nganong kaayuhan man. The problem is that ang iyang hunahuna kwarta na ni. No, maunay karon, let's proceed. Okay? And then in verse 2 and 3, 3, 4, 5, at tanawon, the highlights of spiritual power and the unexpected gifts God offers beyond material needs. Let me repeat reading Unexpected gifts God offers beyond material needs. Kanibang sobra pa sa material nga panalangin ang ipanalangin sa Dios kanimo kung ikaw mutuo kaniya. Sobra pa sa material, sobra pa sa usa ka milyon o nakadaog kag jackpots. Unsa pa ka sin naga ano pa mo mga sugal-sugal diha undangin na no. All Christians ang mga Kristohanon wa naman ta nagaano mga sugal kay nga tua blessing man sa Ginoo. Amen.
the highlights of spiritual power and the unexpected gifts God offers beyond material needs. Nganong material needs man kay ang hunahuna aning bigar kada adlaw mao gyud ni nga makakwarta siya kay para makasurvive siya, para makakaon siya. Pero dili kwarta ang gihatag kaniya ni Pedro ug ni Juan. What's the situation here? Sometimes don't rely on your feeling or emotion. Karon kay daghan kog blessing, mga lagad nako sa Ginoo, kay kaniadtong wala pa koy blessing. Wa man ko kapangalagad sa Ginoo, kaniadtong wala pa ko nako mag-eskwela, gamay ra kog panahon mga lagad sa Ginoo, karon nga naa na koy blessing materially, my work, my finances, my health, okay man kaayo, mga lagad nako sa Ginoo. Burabag, you put any condition bago ka mga lagad sa Ginoo. But look at this. Sabi dito, the highlights of spiritual power and the unexpected gifts. Unsa man nga unexpected? Wala pa nila gidala sa doktor, wala nila gipa-operahan, wala nila gipa-laboratory, pero that day, that moment, naayo ang kaning lame, kaning taong dili makalagaw, kaya God offers beyond material needs. Ang atong kinabuhi, usahay atong gilantaw, puro lang material. Amen? Walang masama nga mangandoy tani ana, pero ang Ginoo mag-offer siya labaw pa na ng material nga butang. Sama sa kaluwasan. Ang kaluwasan, dili kayang bayaran og kwarta. Ang kaluwasan, dili kayang bayaran og unsa man nga profesyon sa kinabuhi aning kalibutan. Ang kaluwasan, dili kayang mahatag pinaagi sa mga achievement. Mao na gitawag nga beyond material needs. Amen. Ingna mong tapad, you are blessed by God. At palakpakan ng Ginoo. Hallelujah. Another one. Sabay-sabay ta magbasa. Yes, you have to choose this morning, my dear brothers and sisters in the Lord. Atong pilion, asa man ta gustong madato, spiritual or material. Amen? That's your answer. Pag maingon kag spiritual material, praise God. Material sa kalibutan, spiritual sa langit. Materially, a lot of people in the world, naa sila'y kwarta, naa sila'y negosyo, pero wala sila'y tinuod nga kalipay, kalinaw sa kinabuhi. Kaya nga naman, wala sila'y Jesus Christ sa ilang kinabuhi. Wala sila'y tinuod nga pagtuog relasyon. Naa sila'y relihiyon, pero dili relasyon o pagtuo kay Jesus Christ ang naa kanila. Now, imong tanawon din kaning usa ka tao nga, basa nga to verse 6, sabi ng Cebuano, apan, miingon si Pedro. Let's start reading verse 4. Mitutok sila kaniya ug unya miingon si Pedro, tan-awa kami. Busa mitutok ang bakul kanila ug nagpaabot nga hatagan siya limos. Apan miingon si Pedro, wala ako'y salapi o bulawan. Silver and gold, wala ko. Ingon ni Pedro. Mao ni ang giingon nila, ang kistuhanon daw, pobre. Pero di kumutuwa na tungod kay naamang kay Ginoo sa langit. Kanus aman nga gipasagdan sa Ginoo. Kaniadtong naglisod ka pa, gagmay pa mo, karon nga dagko naman unsa man ang kalahian karon nga naggalagad na ka sa Ginoo nga wala kaning biya kaniya. You are the one can answer that. Gipasagdan ba mo sa Ginoo? Gibiyaan ba mo sa Ginoo? Pag kita makasala, unya naay pagsulay, naay struggle, naay mga discipline from God. Why? Gipasagdan baka sa Ginoo. Kaya mauni karon igsoon atong pilion spiritual wealth over material wealth. Maayo pud nang materially blessed ka, spiritually blessed ka. Amen. Karon nahuman na kag eskwela, nagtrabaho na ka, nagnegosyo ka, unya nagpagamit pa jud ka, nangalagad pa jud ka sa Ginoo. Amen. Now, sabi ng Bible, verse 6, apan miingon si Pedro, wala, ingon ng Cebuano, apan si Pedro, wala ako'y salapi o bulawan, apan ihatag ko kanimo, ang ania kanako sa ngalan ni Hesus Kristo, Nazaret nun, tindog ug lakaw. Kung sa ingon ng Cebuano, let's go read it together in verse 6 and 7. Sabi ng Bible, okay, sabay-sabay na ba sa verse 6?
Then Peter said, silver or gold I do not have, but what I do have, I give you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Walk! Wala kay kwarta. Wala kay gold. Kaya dili mas sila negosyante. Mauni ang mga kinabuhi nila ni Pedro, ni Juan. Mura na sila pastor. Walay negosyo. Pero nga nabuhi man lagi sila. Uya, di lang na ha? The Holy Spirit is working for their lives. Namuhat ang na ingon ang Bible, wala kay kwarta mo nang sa kanta sa mga bata, silver and gold haba ay none, but I give you in the name of Jesus Christ, rise up and walk. Sabi ng Bible, I do not have silver or gold, I do not have, but what I do have, I give you in the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Unsa bay naa di ay Jesus Christ? Unsa bay naa niya? Nganong dili man kwarta? Siguro wala pa sila'y nakulikta nga offering. Di ba? Siguro wala pa sila nagka-pledge o mag-pledge ta. No? Siguro wala pa sila'y mga kaning contribution sa ilang mga plan. Kaya they are building a church this time. Nagsugod pa lang simbahan ni Ani, ang gathering of the people. Every believers nag-appeal sa ilaha. Now, sabi ng Bible, silver or gold I do not have, but what I do have, I give you in the name. Mauni karon ang kalahian. Spiritually, grabe ka-bless si Apostle Peter and John kay naa kanila ang ngalan ni Jesus Christ. Amen? Ang tanawon karon igsuon, kumusta man ang imuhang paglakaw diha sa Ginoo? The word there, in the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. How is your walking in the Lord? Naluya na ba kasi yung pag-alagad sa Ginoo? Nagbaktas ka ba nga naglisod na tungod kay daghang mga gipasan nga mga problema, mga alantuson? And the Bible says, give it to Jesus Christ. No? And verse 7, sabi ng Bible, sabay-sabay ta magbasa. They help him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. Wala siya vitamin B, B6, B12, B-complex siguro. Anyway, the Bible says, in Cebuano, unya, gigunita ni Pedro ang tuong kamot sa bakol o gitabangan siya pagpatindog. Diha-diha nalig-on ang mga tiil, ug lutahan, ug bakol. Dunay pantayanan karon nga mga simbahan. I've seen in the Facebook and YouTube, kaning mga simbahan nga grabe, pag maghiling sila, tumbahon ka ba? Wala man sila dili nag-praise and worship. Wala may dagko nga mga musician, nagtugtog. And they just said, we have Jesus Christ, rise up and walk. Karon ang mga naghiling karon sa TV, nakita na ako sa Facebook, magkinantahay pa, magsinagitay pa. It's depend upon the work of the Holy Spirit. But look at this, sabi ng Bible, He helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. Nalig-on, unya karon, gigunitan ni Pedro unya, mitindog siya, unya, dakong milagro. Kay diha dayon, the Holy Spirit minister to this kaning taong bakol nga dili makalakaw. Kanang taknaa, nakalakaw siya. That is spiritual blessing. Amen? Let me ask you this morning, what is the condition of your spiritual walk in the Lord? Ang imong kondisyon sa imong spiritual walk in the Lord, kumusta man? Naghigda na ba? Wa na ba'y kusog? Wa na ba'y gana? Or di ba kahay naluya na? Kaya kinahanglan siguro nimo magpa-recharge sa pulong sa Ginoo. Amen. Ganado ka sa kalibutan ng butang, materially. Let me go back this word. Atong baliko ni siya. Okay? This one. Spiritual wealth over gusto yun nimo nga mudato yun ka. Naningkamot ka, nagkugi ka, mo nga usahay sa pagsimba, malate ka, sa trabaho, wa kay late. Bato-bato sa langit ang mataman ng bagong buhay. Amen? Tingnan mong tapat magbago na tayo. Amen? Tinuod na. Sa eskwelahan, gusto kita nga di ta malate, pero sa pagsimba, pag-alagad sa Ginoo, how could you say that you are spiritually blessed?
nga wala man kay desire, nga wala man kay pangandoy nga musayo ko ron og simba, nag-announce sa group chat alas 9 atong simba. Salamat, alas 9 jud, alas 9:30. Ato palakpakan ang Ginoo, praise God, hallelujah, no? Now, let's me go on reading again verse 7. Unya gigunitan ni Pedro ang tuong kamot sa bakol og gitabangan siya pagpatindog diha-diha nalig-on ang mga tiil ug lutahan sa bakol. Mura baging ani, the moment that you have Christ, dapat doon na kay energy nga mga lagad sa Ginoo. Doon na kay excitement nga mosimba sa Ginoo. Doon na kay kauhaw, kagutom sa presensya sa Ginoo. Amen. Ang namong tapad, magbago na tayo. This is it. Kay kung gitagahan si Pedro og kwarta, wan po si kwarta nga daghan. Mao ni giingon diri, spiritual wealth over material wealth. Wala mag-ingon si Ginoong Hesus og Pedro si Juan, dautan ang nakay kwarta. Ang dautan kung ang kwarta imong gihigugma. The love of money is the root of all kind of evil. Unang uban, magbuhat og dautan tungod kay ang ilang gihigugma, dili nang Ginoo ang kwarta. Nahimo silang slave of money. Material wealth is not bad, but if the material will be your master, your money will be your master, there's something wrong in your heart. Amen. Ito palakpakan ng Ginoo. Hallelujah. Let's go on. Sabay-sabay ito magbasa. The beggar's expectation of money with the apostles' gift of healing. Ang iyang expectation, kwarta. Nga tagaan siya kwarta, nga makadawat siya, pero karon ang gihatag kaniya in the name of Jesus Christ. Amen? So diha, dili ang relihiyon, dili ang kwarta, dili ang ilahang title ni Pedro, wala man siya gitawag na sa mga kaning bigard diri nga, apostol, wala, ang iya dito, nanglimos lang siya. There's a need of this bigger. Kung sa may gikinahanglan niya, kwarta. Pero karon ang gihatag niya, Jesus Christ. Let me ask you a question. What's the difference between religiosity and spirituality? Ang religiosity centers about religion. Spirituality experience about Jesus Christ. Ato ang personal nga kasinatian sa Espiritu Santo. Amen? Let me go on. Okay. It shows that spiritual gifts and power are far more valuable than material possessions. Let me repeat reading. It shows that spiritual gifts and power are far more valuable than material possessions. A lot of people I've heard, pag ikay umama na, nagbago na ang ugali mo. Ang tao na pagkwartahan na, mabago na ang kinaiya. I don't know kung nakasulay mo anak, pero ayaw mong sulay. Dapat, damorta na bless sa Ginoo, damor pudta mo value o spiritual nga butang. Kaya naatay pagsimba. Naatay panahon nga mga lagad sa Ginoo. Di lang puro kalibutan. Kaya karong panahon na look at the world. Kung imong tanaw ng kalibutan, gera, patay, crimes, disgrasya, asa padulong kinabuhi sa kalibutan? We're just traveler in the world. Lumalabay lang ka aning kalibutan na. Kung di ka mga lagad sa Ginoo, kung di ka mutuo sa Ginoo, mura baging ani, materially you have, but spiritually, when you are dead, you will go to hell. Why? Because wala kay Jesus Christ sa imong kinabuhi. Your money cannot save you. Your achievement cannot save you. Kaya din sa Bible, itong gibasa, Jesus Christ can save this lame person. Siya pod makatabang nimo og nako, makaluwas nimo og nako. Amen. Tuplapakan ang Ginoo. Hallelujah. Sabi dito, it shows that spiritual gifts, mangutanaw karon, doon na ba kay spiritual gifts sa kinabuhi? Gasa sa pagserbisyo para sa Ginoo. And power are far more valuable than material possessions. Dunay grupo sa mga tao nga ang ilaha jud kaning superiority. Superior jud usahay nga na bayata. The more usahay kita naglambo sa mga material nga butang, superior na ta.
Muingon ng manggudta nga, ing-ani na gud akong estado sa kinabuhi karon. Sometimes, ang imong kasing-kasing garbuso na. And sometimes, napuno na, sa imong kagarbuso, ang imong kasing-kasing di ay napuno sa pagdumot, napuno sa kasina, napuno sa mga dili maayong butang ni aning kalibutan na kay nganuman, walay Holy Spirit sa imuhang kinabuhi. Amen! Let's go on. Acts chapter 3 verse 8 and 10. A transformative power of faith and immediate joyful response. Unsa may response sa kaning bakul nga giayo lame. Sabi ng Bible in verse 8, milukso siya sa iyang pagtindog ug milakaw kuyog kanila sulod sa templo. Siya naglakaw nga naglusulukso ug nagdayig sa Dios. Yung sibuhan ulit, may repeat reading na sabi ng verse 8, milukso siya sa iyang pagtindog. Grabe, no? Pagtindog niya, iyang gisulayan, kaya naayo man siya. May jump siya. O yan, sabi ng Bible, pagtindog ug milakaw, kuyog sila sulod sa templo sa siya naglakaw nga naglukso-lukso ug nagday. Unsa may inyong nakita dinhi? What is the response when we receive the spiritual blessings of God? Grabe iyang kalipay. Yes! Naayo na gud siya. Nabada yes. Naayo na jud ko. Depende mo na sa tao kanabang reaction. Pero iya hadiri, iyang gipakita. Wa siya na ulaw sa mga taong nagbiay-biay niya. Kaya naayo gud siya. Kabalo ka, biay-biayon mo sa mga tao. Manglilimos lang ka, karon naayo ka. Pero ang punto diha, ang gahom sa Holy Spirit nga nagmilagro kaniya. Nga ang mga tao nga nakapalibot, they will believe that there is power in Jesus Christ. Milukso siya. Iwan ng Bible, nga nagkuyog kanila sa templo. Rise up and walk me, jump siya. Yeah! Naayon ako. Let me ask you a question. Malipayon ba ka nga ikaw giluwas na sa Ginoo? Tanaw din mong tapad. Amen? Malipayon ba ka nga dili lang ka giluwas sa Ginoo? Malipayon ba ka nga ikaw misunod na sa kabubuton sa Ginoo? Malipayon ba ka nga ikaw mituma na unsay kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi? Amen. Let me repeat reading verse 18 Cebuano, it's very clear. Milukso siya sa iyang pagtindog og milakaw kuyog kanila. Sulod sa templo siya naglakaw nga naglukso-lukso. Tiaw mo na, unsa may lukso-lukso lakaw unsa? Woohoo! Woohoo! Woo! Grabe ang kalipay. Wala man siya kwarta. Pero giayo man siya. Pinaagi sa iyang kaayuhan, makatrabaho naman siya. Kaysa sige siya og panglimos. Igsoon na itong tanawon karon nga buntag. Kumusta man ang imong kahimtang? Spiritually. Malipayon ba ka nga nangalagad sa Ginoo? Amen? Kung naay problema, how did we handle like this? This is a picture sa atong spiritual life that when we are in need, we need to ask the help of God. We need this blessing na kinahanglan tagpanalangin gikan kaniya. Dili kwarta lang ang makasulbad. Mao na nga, you are blessed by God this morning, nagipili nimo nga simbahon ang Ginoo. Ina mong tapad, you are blessed by God. While nangalagad na ka, misunod na ka sa kabuton sa Ginoo, ang yawa wala na malipay sa imong kinabuhi. Ang yawa nagbagulbol na, naunsa naman ni sa una, himalikas man ni sa una, ako may gidayag ni ani, pero karon malipayo naman ng alagad sa Ginoo. Sige na magampo, sige na magbasag Bible. Nasuko na ang yawa kanimo. Pero wa na sa mabuhat ka ikaw, iya naman sa Ginoo. Palakpakan ng Ginoo, praise God, hallelujah. Now, verse 9, sabi ng Bible, ang mga tao nakakita kaniya nga naglakaw ug nagdayig sa Dios. Tanawa mga igsoon, matag usa ka Kristohanon nga mosurinder sa Ginoo, ayaw ikaulaw sa kinatibuk-an o sa kalibutan that you are a Christian. Daghan gipang ayo si Jesus katong usa ka babayi nga nagka-bleeding, katong usa ka Bartimaeus, when they are kaning putting their faith in Christ, tanan sila
Nakitaan sa mga tao. Ibig sabihin, you have that we call public confession of your faith. Unsa man, kinahanglan jud ka mupakita nga ikaw naa diha sa Ginoo. Nga iya ka sa Ginoo, dili ka iya sa kalibutan, dili ka iya sa yawa, iya ka sa Ginoo. Giluwas ka sa Ginoo, gihigugma ka sa Ginoo, ug ayuhon pud ka sa Ginoo. Amen. And then verse 10, sabi ng Bible, og nailhan nila nga siya maudiay ang makililimos nga naglingkuran didto sa ngaan nga matahom sa templo og natingala pag-ayo silang tanan sa nahitabo kaniya. Sa imong kinabuhi, if you're going to relate this verse this morning, natingala bang imong kauban sa imong trabaho nganong ikaw lahi ka nga pagkatao? Kay panahon nga sila mag-hangout, ikaw dili ka mo sabay sa hangout. I mean, you are with them but you are not, lahi na ang imong kinabuhi. Lahi na ang imuhang pagpuyo sa kalibutan karon nga naka sa Ginoo. Kaya this morning manindog ta mga igsoon, and saluting the song Thy Word. Let me repeat reading. Go back muna tayo in that verse. Last. Sabi dito, the highlights the transformative power of faith and the immediate joyful response to healing. And the healed man's leaping and praising God along with the crowds. No, dili na kinahanglan siya ra isa, kaning isa ra ka tawo pero nagdaig siya mga tawo nga daghan. Natingala siya ha. What's the point? Sabi dito, along with the crowd's amazement, demonstrate the visible impact of God's power through the apostles. Karon maigsuon, as I said kanina, how is your walk in the Lord? Sama sa kaning big layman, bakol, bigar makalilimos. Nakasinati naman ka og kaayuhan sa Ginoo. Nakasinati naman tag blessing sa Ginoo. Nakasinati naman tag gugma sa Ginoo. How is the heart response? Paano ba nag-response ang imong kasing-kasing sa pag-alagad sa Ginoo? Malipayon ba? Nagduha-duha pa ba gihapon? Tagmasulubon? Salusing